This is the Katipunan Dialogue Podcast. Magandang araw sa lahat ng ating mga tagapakinig dito sa DZUP 1602. Welcome to the Katipunan Dialogue Podcast, where we hold conversations about national security and international relations. This is Aaron Malyari, your host for this podcast. Welcome sa ika-4 na episode ng ating podcast for this season. Maraming salamat sa mga patuloy na tumatangkilik sa aming programa. Ang Katipunan Dialogue Podcast ay hatid sa inyo ng UP Center for Integrative and Development Studies Strategic Studies Program. Ang UP-CIDS ay ang Policy Research Unit ng University of the Philippines System. Isa ang Strategic Studies Program sa 16 na programa sa ilalim ng UP-CIDS. Ito ay nakapokus sa pag-aaral ng mga usapin sa national security, foreign policies at international relations. Last November 5, 2024, lumabas ang resulta ng 47th US presidential elections. Ngayong araw, pag-uusapan natin ang impact ng second Trump administration sa strategic positioning at foreign policies ng Pilipinas at sa pangkalahatan sa buong rehiyon ng Southeast Asia. Our guest for today is very close to our hearts. No? Siya ay isang full professor sa Department of Political Science sa University of the Philippines, Diliman. Siya ay isang kilalang scholar sa pag-aaral ng international relations at international security, lalo na sa mga usapin kaugnay ng Southeast Asian region. Kasalukuyan siya ang convener ng Strategic Studies Program ng UP-CIDS. Let us all welcome the man behind the very podcast that we are having today, Professor Herman Joseph Kraft. Maraming salamat sa pagpayag na maging guest sa ating programa. Meron ba akong choice? Hindi. Magandang hapon, Aaron. At maraming salamat na ako naman ang inyong pinaupo dito. Yes, sir. So sige, sir. Simulan na natin. Let's hit the ground running. No? So, brief overview, sir. No? So, ano po ba yung mga current na picture ng strategic landscape? Medyo mahirap tong tanong na to, sir. No? Strategic landscape sa Southeast Asia. Nasaan ang mga areas of cooperation at nasaan din ang mga possible areas of conflict in our region? Okay. Kung titignan natin ang involvement ng Pilipinas sa rehiyon, no, ang laging pinag-uumpisahan ay ang ASEAN, no, yung Association of Southeast Asian Nations, no, na kung saan isa tayo sa 10 mga miyembro ng asosasyon na ito, no. Ngayon, para sa maraming nag-aaral tungkol dito sa ASEAN, no, ang ASEAN ay tungkol sa ang tawag natin ay socio-cultural exchange, no. Pero sa mga nakaraang ilang dekada, no, unti-unting nagkaroon ng role, no, ang ASEAN tungkol sa regional security, no. Dati wala talaga kasi nga ang laging pinag-uusapan sa ASEAN, no, ay ang mga miyembro nito, ang kanilang mga pinagkakaabalahan, no, ay tungkol sa national development, no, state formation, nation building, no. Pero pagdating sa panglabas na relasyon, no, ang concern ng ASEAN ay yung panatiliin ang Southeast Asia na libre, no, ay hindi siya magiging lugar na kung saan ang mga usapin tungkol sa mga malalaking mga bansa, no, ay mangyayari, no. So the idea is to keep the region insulated, no, from great power politics. Kaya lang itong mga hindi lang ito nakaraang mga ilang mga taon, no, kasi mula siguro no mga 1994, 1995, no, ang ASEAN ay naging asosasyon na kung saan siya ang napiling magiging driving force, no, ng regionalism, no, across East Asia, no, na kung saan yung iba't ibang mga bansa sa rehiyon na ito, no, at saka yung iba't ibang mga bansa na may kinalaman, no, sa rehiyon na ito ay kumbaga magiging dialogue partners at magiging kabahagi, no, ng mga usapin at mga issues na kung saan ang ASEAN ang nagdidirekta.
So in that context, biglang ang naging from insulating the region to engaging. No, yun yung naging ano niya. Ang Pilipinas ay isa sa mga miyembro ng ASEAN. Isa siya sa mga bansa na nagtulak ng ganitong klase mga developments, no. Ang nangyari ngayon itong mga nakaraang ilang taon, no, yung ganong klasing relasyon, yung ganong klasing ugnayan ng ASEAN with the region, no, ay medyo na nahuhuli na siya ngayon doon sa relasyon ng US at saka ng China, no. So kumbaga, instead of being able to insulate the region from great power politics, biglang ngayon nasa gitna na siya ng great power politics, no. At ang Pilipinas, no, pag pinag-uusapan natin, no, dahil tayo ay may alyansa, no, sa US, no, medyo napupunta tayo do sa gitna ng relasyon na yon. Isasabay mo pa diyan yung ating tunggalian sa sa China tungkol sa West Philippine Sea, no, at medyo nakikita ngayon na ang Pilipinas ay pumapagitna, no, dito sa relasyon na ito ng China at saka ng US, no. Ang ASEAN sana, no, kung meron ka sanang consensus, no, doon sa kalagayan, sa importansya at epekto, no, noong nung relasyon na ito ng China at saka ng US, no, sa rehiyon, no, maaari sanang pumagitna o kaya maging, sabihin natin, mediator siya between yung competition na yon, no. Kaya lang ang sitwasyon para sa ASEAN ngayon ay karamihan sa mga miyembro ng ASEAN ay economically dependent sila sa China, no. Malaki ang kanilang pakinabang, no, sa ekonomiya ng China. So ang problema mo ngayon ay pag pinag-uusapan yung consensus tungkol sa rehiyon, ang issue para sa Pilipinas ay hindi issue para sa iba. Sa iba. So may ganun ka ngayong usapin tungkol doon sa Kaya parang ang problema natin, no, ay within ASEAN hindi ka nagkakaroon ng isang consensus, tapos yung relasyon pa ng China at saka ng US, no, ay kung sino-sino pa ang sasama dito sa mga hidwaan na ito, no, ang Australia, ang Japan, South Korea, kasama ngayon sila dito, no, at tayo, no, syempre dahil do sa ating relasyon sa China over yung West Philippine Sea, napipilitan tayo na maghanap ng mga kakampi natin, no, tungkol dito sa mga hinaharap natin ng mga harassment mula sa China. Okay, sir. No, so nabanggit niyo na isang malaking bahagi noong isa sa mga intended na goals ng ASEAN, no, eventually ay yung insulating it from great power politics, no. Pero within ASEAN, nasaan yung Pilipinas doon sa pagnanavigate nung 10 bansa na yon, at paano nakakaapekto yung tinatawag nating ASEAN Way? Kasi madalas yun ay binabanggit sa kung paano nangyayari ang engagement within the organization. Madalas natin naririnig na ang Pilipinas ay outlier ngayon, no, sa ASEAN, dahil nga unang-una dun sa ating alyansa sa sa US, no, na ngayon ay mas pinapaigting natin dahil nga do sa ating mga do sa nangyayari sa West Philippine Sea, no, kaugnay ang China, no. So parang isa tayo do sa mga bansa, kasi parang ang naging usapan sa sa ASEAN, ayaw natin sumapi, no, mamili, no, dito sa harapan ng China at saka ng US, no. Ayaw natin, ang ASEAN, ang sinasabi lagi ay ayaw nilang mamili, no. We should choose sides, no. Yun ang lagi narinig natin. Ang Pilipinas kasi dahil sa ating alyansa sa sa US, institutionally meron na tayong side kung tutuusin, no. Yun yung isang doon. Pero ang natin ay, kung papansin natin yung nangyari nung panahon ni Presidente Duterte, no, isa sa mga sinubukan niyang gawin, no, ay yung palapitin tayo at maghanap ng paraan na kung saan ang relasyon natin sa China ay hindi lamang tungkol doon sa
West Philippine Sea, no? Ayun lang nga, no, para sa kanya naging zero-sum game ito. Kung tayo ilalapit sa China, kailangan lumayo tayo sa US, no? Na kung saan medyo naging problema 'yon, no, para sa atin dahil nga doon sa issue ng West Philippine Sea. So kung babalik tayo sa tanong mo sa asan tayo sa loob ng ASEAN, no? Parang ang nakikita ngayon ay isa tayo doon sa mga bansa na kung saan or maaaring tayo yung bansa na kaya nga nasabi na outlier tayo dahil sa ating alyansa sa US at saka yung relasyon natin sa China, no, ay kung titignan mo kung saan pumuposisyon ang ASEAN, medyo tayo ay nakikita na malapit sa US, no, na naiiba naman sa ibang mga ano, at ang pagtingin ay ang US ngayon ay kailangan natin para itapat doon sa mga nangyayari, no, sa South China Sea. Kaya sabi na karamihan ng mga bansa sa Southeast Asia, no, ang strategiya nila is what they describe as hedging. Yes. No? So kumbaga hindi tayo sasapi sa isa o sa kabila, no? At pareho na gusto natin na gusto nila na na-engage, no, ang US tsaka China. Tayo, no, mas malapit tayo sa US, no. Noon sinabi natin na nag-hedging strategy tayo, pero ngayon ang tingin sa atin ay medyo may posisyon na tayo doon sa relasyon na yan ng China at saka ng US. Okay, sir. So, kumbaga, one way of looking at it, sir, no, yung great power politics, as much as Southeast Asia wants to, hedge perhaps with this particular regional dynamic, isa siya talaga sa posibleng cause ng conflict and tension within the association. Would you say that? Within the association, I don't think that there's any real source of conflict and but what we're seeing is yung great power relationship is affecting the region in a way that ASEAN is no longer able to insulate the region. Itself. Yun yung pinaka doon, no? And like it or not, a significant part of that, no, is precisely because of yung bilateral relations with either with China, no, or with the United States. Yung individual member states. Yeah. So ang ano nga doon ay if ASEAN was able to actually come up with a consensus, no, not only in terms of yung appreciation nila for what the strategic situation is all about and how it affects the region, no, as well as yung sabihin natin paano dapat nagre-respond ang ASEAN, no, kabuuan, no. Ang nagiging problema ngayon ay may kani-kanya tayong interes, no, doon sa relasyon sa China, relasyon sa US, no, na kung saan hindi madali na sabihin na yung buong rehiyon, no, ay nagkakaisa sa kung paano dapat tugunan, no. Paano pumosisyon, paano tugunan yung ano na yon, yung competition na yon ng US tsaka ng China. Kaya ang problema para sa Pilipinas at para sa ibang mga miyembro din ng ng ASEAN ay lahat tayo ay may interes. Yung interes na yon ay tungkol sa bawat bansa, no? At mahirap ngayon pag-usapan ang isang interes na na para sa buong rehiyon na kung saan na ipapaloob lahat ng mga interes ng bawat bansa dun sa rehiyon. Siguro sir, yung gusto ko ring i-touch ngayong conversation natin. Nabanggit natin kanina, no, bukod doon sa kahalagahan ng ASEAN sa pag-manage ng ganitong klaseng tensions at conflict, meron din siyang goals, of course, to, para mag-regionalize, mag-build ng organization within this 10 member states, no? Sir, can you elaborate a little bit about dun sa idea ng ASEAN integration? Kasi isa rin yun sa mga projects ng ASEAN, diba? No? So, nasaan na ba tayo dun ngayon? Or is it even possible to really achieve that level of integration? Okay. Yung konsepto, no, na ginagamit natin tungkol doon sa ASEAN integration, no, ay yung tatlong pillars, di ba? Yung ASEAN Economic Community,
no, yung ASEAN socio-cultural community, no, at saka yung ASEAN political security community, no. Ang ano talaga para sa karamihan, no, pag pinag-uusapan ng integration, mas yung pang-ekonomiya ang pinag-uusapan, no, na kung saan ang tanong ay pag pinag-usapan mo yung ASEAN Economic Community, na i-imagine natin na parang European community yan, single integrated market, common currency, hindi tayo papunta doon, no? Kasi ang ano nga natin ay yung mga ekonomiya ng mga miyembro ng ASEAN ay rather than complementary, which opens up the possibility of integration, no, in the same way as Europe, no, medyo mas may competition, no, dahil nga pare-pareho yung structures ng mga ekonomiya natin. Kaya ang nangyayari ay namimili tayo ano yung mga areas, ano yung mga produkto, no, na kung saan maaaring bawasan natin ang tariff, so pwede siyang pumasok na walang problema para sa ano. Bukod doon, no, kung isasama natin socio-cultural community, no, pinag-uusapan natin ngayon, in fact it's in the socio-cultural community na maaari tayong magkaroon ng mas tighter na integration, no? Kasi halimbawa, yung pinag-uusapan natin dito na kung magkakaroon tayo ng harmonization as far as education is concerned, maglalagay tayo ng awareness tungkol sa kasaysayan ng ng region natin, no? Parang mas madali ngayon yung pathway towards creating an ASEAN identity, no? Kaya lang doon sa tatlong mga pillars natin, ito yung pinakamahina, no? Meron ka mga efforts, no, halimbawa yung ASEAN University Network, no, that tries to push quality assessments, no, to strengthen yung level of harmonization, no, across especially yung standards ng university education, no. But nonetheless, ang hirap pa rin itulak nung na yon, kasi nga actually yung qualifications lang, sir, yung engineer sa atin hindi recognized sa ibang Singapore. Meron kang mga universities na kung saan yung mga programa, no, nakakatanggap ng ganung klaseng recognition, pero hindi mo pwede sabihin na lahat ng pero ang ano nga natin ay importante ito if you want to build, no, an integrated region, no, kung sakasakali, no. So kung yung economic integration mo is already limited by yung structures ng economy. Tapos yung socio-cultural, no, is there's a problem as far as yung unevenness, no, ng standards, ng capabilities, no. And then yung political security pa, no, na kung saan parang ang problema mo ay yung continental states mo, iba yung kanilang nakikita na na naging problema, no, at saka yung mga archipelagic states mo, no, ay iba din yung nagiging concern nila, no. I mean yung issue lang ng South China Sea, malaking na yon, di ba? So in other words, pag tinignan mo yung idea ng ASEAN integration, no, kung community building ang konsepto, no, tungkol sa kanya, andun pa lang tayo sa umpisa, hindi pa talaga natin siya napapalaganap ng isang punto na kung saan pwede mong sabihin na yung ASEAN citizens mo kinikilala yung sarili nila as ASEAN citizens, no. So may ganun ka pa ring mga nag-umpisa pa lang tayo at this point in time, no. And ayun nga, kung ilulugar mo ngayon siya doon sa geopolitics, no, yung changing geopolitical situation natin, mas medyo nagkakaroon ka ng problema doon sa parang alin yung uunahin mo? Alin yung uunahin mo, no? Sino ba yung kinikilala mo na katulong mo dito sa proseso na ito? Who will take the lead? Oo. Yun pa, no? Sige, sir. So ngayon, kung may ganyan tayong challenges na hinaharap sa rehiyon, nung November lang, no, inabangan ng buong mundo yung kalalabasan ng US elections. So, syempre, isang malaking tanong sa atin ngayon, paano makaka-apekto or may epekto ba yung resurgence ni Trump or yung pagbabalik niya doon sa White House sa security landscape ng Southeast Asia at kahit sa Pilipinas in particular? Actually, meron iba't ibang mga pananaw dyan, no? Kung ang titignan lang natin ay
ang pwedeng simula sa pag-iisip tungkol dito ay yung relasyon ng Pilipinas sa US, no, kasi tayo yung supporter, tayo yung may pinakamalapit na relasyon sa US strategically, no. So ang ngayon la is magbabago ba? Pero yung kadalasan yung ganung tanong ay ang nasa saklaw niya yung tanong tungkol doon sa alyansa natin, no. So yung sinasabi na ironclad guarantees na kung saan para sa atin tungkol to sa China, no, West Philippine Sea tsaka China. Yung ironclad guarantees ba na nasabit nung panahon ni Biden, no, ay siya pa rin ba yung pwede natin ma-expect na kikilalanin, no, ng US, no. At one level, ang sasabihin ng mga nagsasabi na hindi naman magbabago yan, no. In fact, before yung election sa US, sinasabi na yan, doesn't matter who's going to win. Yung relasyon natin sa US will remain the same. Actually, hindi yung relasyon natin sa US ang issue. Ang issue dito ay yung relasyon ng US sa China. Yes. No, kasi parang there are different ways of interpreting it, no. Madami mga nagsasabi na if there is anything that actually is common to both the Democrats and the Republicans, it's the attitude towards China. So on one hand, and China, and si Trump mismo sinabi niya na tariffs will continue, tataasan pa nga niya kung tutuusin, no. And so ang China ngayon ay gearing up for that, no. And ang alam natin, pagka mas lalong nagkaroon ng intensification, no, ng trade war between China and the United States, no, ang epekto kasi niyan ay doon sa kapasidad ng China, no, yung ekonomiya niya, no, na lumaki, no, and therefore yung kanyang tulong sa rehiyon, no, na kung tutusin siya yung pinakamalaking economic partner ng ng karamihan ng mga bansa sa Southeast Asia, no. So parang ang is maapektuhan din 'yon, no, kung tutuusin. So yung Chinese economy will be affected by it, and because the Chinese economy has been one of the driving forces for regional economic growth, no, magkakaroon siya ng spillover effect sa sa region. Ngayon ang tanong doon ay do we expect na 'yun ang pupuntahan, no, nung relasyon na 'yon, no. And the other way of looking at it, or there's a perspective na kung saan, Trump is transactionalist in terms of yung niya, no, yung kanyang foreign policy, no. So parang maaari kasi na itong mga sinasabi niya tungkol sa China, opening yan to actually going into a deal with China, engagement, no. So ang mga yun dyan ay ano yung maaaring maging deal, no, between the United States and China under a Trump administration, no. And as they say, right, parang ang mo dyan ay, well, when elephants make love, or or fight, no, it's the grass that gets trampled. So the other thing that you have to take into consideration, two things, no. Number one, si Trump ayaw niya, or at least medyo maingay siya in terms of threats, no. Pero sa totoo lang, one of the things that he prides himself in, no, yung kanyang past administration when he was the 45th president, hindi nagkaroon ng bagong gera ang US under his administration. So andun pa rin yung niya na parang hindi natin gagarahin ng China, no, pero gagamitin natin ekonomiya natin para pilitin sila to play fair. Yan yung magiging dyan, no. So it becomes a question of ano yung negotiating positions dyan, no. So yung idea na ayaw niyang, hindi mo expect si Trump na gagamitin yung lakas militar ng US, no, para puwersahin ang China na gawin kung ano man yung gusto niya. Yung pangalawang punto dyan, no, ay yung nasabi ko nga kanina na parang hindi naman siguro iniisip ni Trump, no, kung hindi niya gagamitin yung lakas militar, no, then ibig sabihin nun opening salvo lang yung kanya mga sinasabi towards negotiating with China, no. So in that context, no, ang magiging issue para sa Pilipinas ay lahat itong mga bagay ito mangyayari to nang hindi tayo kasama doon, no. So ano ngayon ang ating gagawin, no? And then of course the other thing na dapat natin isipin, yung administrasyon ni Trump, no, ang focus niyan is internal. Yes. No, yung domestic politics. Almost isolationist na. Yung kanila magiging So which means parang
kahit na tayo ay tayo ay malagay sa isang sitwasyon na kung saan iipitin tayo ng China, halimbawa sa West Philippine Sea, no? Ang issue para sa atin is gaano kabilis at gaano ka responsive ang US doon sa ganong klaseng sitwasyon, no? Kasi nga para kay Trump, tungkol ito sa China at yung relasyon ng China at saka ng US. Hindi ito tungkol sa garantiya ng US, no, sa Pilipinas kung sakasakali na humantong sa isang hindi magandang sitwasyon yung relasyon natin sa China. At katulad nung sinabi nyo kanina, sir, madami na ring mga middle powers na involved dito sa dynamic na ito, no? Pero sir, gusto ko lang tanungin, yung ganyang view na yung kanina yung when elephants either fight or make love, the grass will always be trampled. Can we say that true for the region, Southeast Asia? Sa tingin ko mas totoo siya para sa atin, no? Pero lahat ng mga bansa sa Southeast Asia ay maapektuhan noon, no, in different degrees, no. So kumbaga hindi ko masasabi na yung buong region pare-pareho yung magiging epekto sa kanila, no. Kasi nga yung ibang mga bansa sa Southeast Asia, malapit ang kanilang relasyon sa China, no. So kung sakali magkakaroon ng deal between China at saka US, no, yung kanilang relasyon sa US sa China hindi masyadong maapektuhan, no. I wish that I could say the same thing for us, no, kung sakasakali, no. But I think kung iisipin natin na ano yung mangyayari sa sa buong rehiyon, no. Ang tanong ngayon doon ay magkakaroon ba tayo ng scope na kung saan, halimbawa ang Pilipinas, no, malalagay tayo sa isang posisyon na kaya natin makipag-usap no sa China tungkol doon sa West Philippine Sea, no. Kung sakasakali na magkakaroon ng deal no between China at saka US, no. At ano yung magiging itsura ng ganung klaseng usapan kung sakasakali, no. Kasi nga ang laging sinasabi ng China ngayon, no, ay hindi yung mapapagkatiwalaan ng US, 'di ba? Tayo US yung natin, barahan natin, di ba? So, mahirap ngayon yung ganong klaseng sitwasyon kung hindi nga klaro kung ano yung garantiya na binibigay ng US para sa atin. Napupunta ka ngayon doon sa kanina pinag-uusapan natin, yung mga middle powers mo, no? Na parang hindi ko masabi kung ito ay zero-sum game, no, na kung saan if we talk to Japan, Australia, South Korea and we build some sort of arrangement with them, no. Ang question nun ay ibig bang sabihin nun directed dito lang ba sa China? Yan nga, containment, no? Ba ito? Oo. Or ang ano ba natin ay instead of going in that direction, makipag-usap tayo sa China. Ito lang ba ang ating mga options? Kasi ang isang doon, bakit hindi natin gamitin ang ASEAN, halimbawa, no? Pero ang isang issue para sa atin ay kaya ba ng ASEAN na magkaroon ng isang posisyon, no, ng isang boses, no, dito sa mga issues na ito. Kung sinasabi natin kanina na malamang hindi masyadong maapektuhan yung ugnayan natin, depende sa Democrat o Republican ba yung nandun sa White House, pero ang isang pwede nating tignan ay yung ugnayan ng US sa China at kung paano ito makakaapekto sa atin. So, yung ganyang, sir, na paraan ng pagtingin dito sa international security at sa international affairs sa rehiyon, would you say that is more of an opportunity or a threat for ASEAN? I would like to think of it as an opportunity, but only if ASEAN is able to actually make sense of yung position nila, no. Kung babalik tayo sa una mong yung tanong mo kanina tungkol sa yung ASEAN Way. Ano kasi ng ASEAN Way is kasama diyan ay non-interference, no, pag-promote ng sovereignty, no. And therefore, ang nangyayari ay nauuna yung national interest doon sa interest ng rehiyon, no? Naiintindihan mo naman dahil nga yun ang pagkakaintindi natin sa kung ano yung direksyon ng ASEAN tungkol dito. Ayaw natin maging katulad ng EU tungkol diyan, no. Pero dahil doon ngayon, no, ang tanong ay kaya ba ng ASEAN na gumalaw na kung saan may autonomy siya as a grouping, no, doon sa relasyon ng China at saka ng US, and therefore kaya niya ngayong i-shape, no, yung regional context niya, no. But
madaming nagsasabi kasi na lumang pagtingin na yung ganyan di ba? Parang Cold War thinking yan di ba? Kaya lang kung titignan mo, maaari, no? Kaya lang meron ba tayong nakikita na kung saan ang ASEAN ay nagkakaisa sa kung paano natin ina-navigate yung relasyon ng ASEAN, yung kabuuan ng ASEAN no, with US and China, given yung mga nangyayari sa region na ito, no? So, until such time no na makikita natin na ang ASEAN ay nabubuo yung kanyang response, no, yung appreciation niya, no, for this regional dynamics, no. Uuwi tayo lagi doon sa sitwasyon na kung saan ang bawat miyembro ng ASEAN iisipin kung ano yung ano yung para sa ikabubuti niya, national interest niya, no, and then depende sa mga kalkulasyon niya, no, ay pupwesto siya doon sa relasyon ngayon ng China at saka ng US. Sir, ito medyo I will put you on the spot. What do you think would push the ASEAN to have that unified voice? A number of things, right, that you can think of. Number one, no, is regional leadership. Kung meron lumabas na no, maimpluwensya tsaka malakas na na isang leader, no. I'm not just talking about personalities but possibly a country actually taking the lead, no. And taking a position na kung saan ASEAN talaga yung niya, yung dala-dala niya, no. That might actually see us through a situation na kung saan ASEAN takes a position on the situation. A second situation would be extreme naman, na kung saan mawalan siya ng choice. No, mapipilitan siya na kung saan kailangan natin hinto. Now, of course, in that kind of situation, hindi mo alam kung mabubuwag ang ASEAN, no, o kaya ay isa silang buo, meron silang kakampihan, no. Kaya lang, realistically speaking, that scenario will only work if everybody thinks na parang US tayo, hindi China. Kasi kung China yung ibang yung ating yung alyansa natin sa US actually makes us go against that kind of consensus, no. And I think the other thing would be kung ma-resolve yung competition between China and the US, no. And therefore hindi na malalagay sa lugar sa isang sitwasyon na kailangan pumili ang no. So ito yung mga posibilidad kung tutuusin Sa tingin nyo kaya ng Pilipinas, sir? At this point in time, I'm not optimistic, no. Simply because sa kasaysayan natin sa ASEAN, hindi naman natin sinubukan na mag-take ng lead, di ba? Maybe because most of the issues have actually involved most of the issues that require this kind of consensus building, no, involve yung continental states, no. So halimbawa yung Cambodia issue, no, and ngayon yung sa Myanmar. So ang ng consensus building within ASEAN, sino yung pinaka-apektado ng issue, no? Siya dapat yung susuportahan mo. Ngayon lang tayo nagkaroon ng isang sitwasyon na kung saan it's the maritime states, no, in this case it's the Philippines, no, are the ones that are more directly affected by and the thing there is that as far as the Philippines is concerned, hindi tayo in our history no, with ASEAN, I don't remember an instance na kung saan we really took the lead or tried to take the lead no, on a particular issue, no. Lagi tayong we took advantage of certain things, no. So like for instance, kilala tayo na isa tayo sa mga nagtulak no Eicher halimbawa, no. Pero doon, no, yung conditions that actually led to the opening so that we can have a commission on human rights, no. It was actually opened up by things that the Philippines did not initiate, right? And in fact, kung aanuhin natin sino yung mga naging agents for change, no, doon, civil society groups yan, hindi yung gobyerno ng Pilipinas, no.
another area that we try to take the lead in, no, is yung socio-cultural community, no. But again, yung proseso na yon, ang nag-umpisa doon was Singapore actually taking the lead as far as the push for an ASEAN Economic Community was concerned. Na sinigundahan ng Indonesia with the political security community. Kumbaga tayo lang na socio-cultural din, di ba? Parang ganun yung ano natin. So in other words, we're not seen as initiators of any major initiative sa ASEAN. So parang can we take the lead on that? We saw President Marcos actually try to initiate a conversation on the West Philippine Sea, no, on the relationship between China and the United States. It was never taken up, right, by the ASEAN states. So parang medyo we need to build up yung ating credibility, no, within the region if we're actually going to push yung yung leadership natin. Now, that's not to say we don't have the opportunity. Tayo yung susunod na chair ng ASEAN. Yun yung last question ko, sir. No? So, ibig sabihin nun, kaya ba natin itulak ang ASEAN sa isang direksyon na consistent dun sa ating strategic interests, no? Katulad ng binanggit ninyo, tayo yung susunod na chair ng ASEAN. At next year ay election din sa Pilipinas. Midterm election din, no? So, paano ba natin dapat pag-usapan yung security concerns natin in light of the elections? Kasi as we all know, hindi siya masyadong nagfi-figure na election issue, no? So, ano yung mga talking points na pwede nating sigurong pagsimulan pag nag-scrutinize tayo ng mga tumatakbo sa national post, lalo na sa mga bagong senador kung may tatakbo? Paano natin pag-uusapan yung security concerns natin? Ang daming ang daming levels ng conversation dyan, at ang kinatatakutan ko ay hindi siya aabot doon sa desisyon ng botante, no? Yun yung kung yun yung tanong natin, no? Kasi ang lagi natin sinasabi, pagdating sa eleksyon, yung botante, ang issue para sa kanya ay ano yung mga usaping pansikmura, di ba? Ngayon, kung West Philippine Sea ang pinag-uusapan natin at diyan pumapasok yung yan yung pinaka-direktang usapin, no, tungkol sa seguridad sa region para sa atin, no. Ang magiging tanong ngayon diyan ay gaano ka aware, no, ang mga botanteng Pilipino, no, at gaano ka importante para sa kanila, no, yung issue ng West Philippine Sea, no. At kung titingnan natin ang mga unang diyan, karamihan ng mga analyst titingnan nila ano ba nangyayari sa polling natin, di ba? And makikita mo diyan na iba-iba yung pinatutunguhan niyan. Unang-una, kung ang sumasagot sa survey ay mga elites, policy makers, mga tao na alam yung issue, yung issue, no, makikita mo na nagiging importante ang issue ng West Philippine Sea, no. Pero pagka tinignan mo ang ordinaryong mga Pilipino, tumataas yung pagkilala nila dun sa issue, no. So kumbaga awareness at least. Yung awareness na nila yan. Kaya lang kung pag-uusapan natin ano yung pinaka-importante para sa kanila, no, hindi siya yung pinaka-importante. Pinaka-importante pa rin ay yung usaping pangsikmura, no. So inflation, no, ekonomiya natin, bali presyo ng bilihin, trabaho, no. Yan yung mga para sa atin. No, pupunta ka na Metro Manila, traffic. Yan yung mga natin. So sa madaling sabi, no, kung titingnan natin yung issue na ito, isa sa mga bagay na siguro kailangan na maging prioridad, no, ng gobyerno, no, and ito ay walang kinalaman sa eleksyon, no, kung sino man ang dapat manalo, no, pero ito ay pagkilala lamang sa isang issue na kung saan importante para sa Pilipinas at sa mga Pilipino, no, na magkaroon ng iisang pananaw dito sa issue na ito, no. Kung ganon yung natin, kailangan ngayon na mas ma-communicate, mas maisabi, no, sa mga sa sambayan ng Pilipino, bakit importante yung issue ng West Philippine Sea, no? Ano ba ang pinag-uusapan natin diyan? Hindi lang yung mga mangingisda natin ang may diyan. May stake diyan sa issue na 'yon, no? Alright, yan siguro kaya din nga natin ginagawa itong ating proyekto na
Katipunan Dialogue Podcast para magkaroon tayo ng platform na kahit papaano ay mai-communicate natin yung mga ganitong concern sa mas malawak na audience. So maraming salamat Professor Kraft para sa napaka-makabuluhang discussion about sa strategic landscape ng Southeast Asia at yung kaugnayan nito sa US-China rivalry, lalo na sa kakatapos na US election. So maraming salamat, Sir Herman. Maraming salamat din. In the recent years, nagiging mas tampok ang tumitinding competition for influence ng China at ng United States sa rehiyon. Sa isang antas, ramdam ang geopolitical rivalry na ito sa ekonomiya, politika at military ties ng mga Southeast Asian countries. On the other hand, nariyan din ang iba pang problema sa rehiyon pagdating sa economic cooperation at regional development. Kung paano pakikitunguhan ng ASEAN ang tumitinding geopolitical tension habang pinapanatili ang regional independence ay mga bagay na dapat nating subaybayan sa mga susunod na taon. Muli, maraming salamat sa lahat ng tumutok sa ating talakayan ngayong araw. Pakinggan ang mga previous episodes ng aming podcast sa aming official Spotify account, The Katipunan Dialogue Podcast. I-follow at mag-subscribe sa official Facebook page at YouTube account ng DZUP 1602 para sa iba pang makabuluhang talakayan. Para sa iba pang activities ng UPCIDS at libreng download ng mga publication at policy papers, bumisita sa aming website cids.up.edu.ph. So this is Aaron Malyari. Thank you very much for listening and see you again in our next dialogue only here in DZUP 1602, Kasali Ka.